Hi guys, good morning. Hello guys, good morning. Ito pong kamote, nakaano na po to, nilaga ko na po. Pagkatapos nung niluto na, gadgarin ko po dahil gagawin ko po ng mas potito kamote. Kasi nakakasawa naman lagi ng french fries. Ibahin naman natin para hindi naman nakakasawa. Ginamit ko ng panggadgad. Yung panggadgad na ginamit para sa yan, cheese, pero pwede pala gamitin dyan. Dalawang kamote po itong ginagawa ko, hinati ko sa dalawa kasi para hindi mahirapan pagkagadgad. Ginagadgad ko siya kasi para mukha talagang katulad sa mas potito. Ito naman potito kamote, itong gagawin natin ngayon umaga. Ito yung breakfast ni JB. Kasi nga every morning, lagi ko namang sinasabi sa inyo, every morning ako ang mag-prepare ng almusal sa alaga ko. Ako lagi nagagawa. Hindi naman sa lahat ng ganito ang gagawin ko. Minsan salad, tayo nagtatrabaho sa iba mag-prepare, pero sa atin pinipera natin prepare ang anak natin. Ngayon dito man ako nagtrabaho, yaya, kaya ako ang mag-prepare kay GB. Dati nung maliit pa kami, ang kamote puro lang nilaga, kinakain namin. Akala namin itong kamote hindi kinakain sa mga mayaman, pero kasama pala to sa pagda-diet kasi yung alaga ko dinadiet din. Hindi pala, akala ko ang mga mahirap lang ang kumain dito, pero kasama pala to kamote sa diet. Kaya yung nasa probinsya hindi masyado mataba kasi kumakain, 'di ba? Sa probinsya lagi ang kinakain kamote, balanghoy, saging, ganun ang kinakain namin dati. Itong alaga ko pinapakain din minsan ng saging na hinog. Tapos nilalaga. Itong alaga ko hindi naman siya maarte. Kumakain siya kung anong gagawin mo. Wala, hindi mahirap kasi malaki naman ang alaga ko. Ayun. Ganun po. Kasi sa probinsya yan ang mga pagkain namin bulanghoy, kamote, saging, ganon. Hindi kasi dati nung maliit pa kami, minsan may bigas kami, nilalagyan ng mama ko ng ganito. Hinihiwa niya ng maliliit tapos ihalo doon sa pagsaing sa bigas. Kasi ang bigas namin dati, pag kunti lang para magkasya kasi marami kami, ginawa niya ganun. Ang tawag sa amin nung saksak. Pero dito pala, kinakain pala. Saksak, minsan balanghoy, sinasaksak ni mama. Saksak ang tawag noon para dumami. Minsan, ginagawa at ginagadgad din ni mama ng ganito. Pero pahaba yun para dumami ang bigas. Ganon. Minsan naman, pag wala na kaming bigas, nilulugaw ni mama para magkasya kasi nga, konti lang ang bigas. Minsan naman, umaga, kakain kami ng bigas kasi pupunta sa school. Tapos pag tanghali, ganun na. Lagyan na ni mama ng saksak. Sinaksak na bulanghoy or kamote. Ayan po, po ako ng ulam ni JB, yung homemade sausage. Niluto ko dito sa oven. Yan ang ipapartner niya dito sa mas potito na ginawa ko. Yan. Tapos pagkaluto niyan, hihiwain ko. Ngayon, naghiwa po ako ng carrots dahil gagawa po ako ng juice. Every time na mag-prepare ako ng pagkain sa alaga ko,
ilalagay ko may juice talaga yan siya. Kung hindi man prutas na juice, buko. Ang ginawa ko dyan na buko ay juice ay carrots, pipino, apple, celery, yan. Yan ang 4 na prutas ang hinahalo ko. Prutas at saka gulay. Kasi gulay naman ang carrots. Ayan, natapos na ako sa paggadgad. Kumuha po ako dyan kukuha tayo ng asin. Yung asin na ginamit ko para sa kanya ay Himalaya, kulay pink. Marami pala ang ginawa ko, pero okay lang. Tapos lalagyan ko ng asin para naman malasa-lasa, pero hindi, konti lang asin ilalagay ko dyan. Tapos konting paminta. Yan. Pero kung sa amin pa to sa probinsya, kinakain na walang diretso pagkatapos ng laga, kainin na. Ay, iba naman kasi dito eh. Kailangan mo pang gadgad, kailangan mo pang ganituhin. Hindi ko alam anong tawag nito. Yun. Pagkatapos niyan, ilalagay ko na sa maliliit na mangkok. Ihugis ko siya na, di ba pag nasa restaurant ganito, pag ilagay doon sa maliit na mangkok. Saka mo iserve. Ito lang ang breakfast ng alaga ko. Kasi nga hindi siya pwede magkanin pag umaga. Yan, iilagay ko na dito sa mangkok yung ginadgad ko na kamote. Kamote na yellow. Ang tawag namin sa kamote na to, kasi may iba-iba kasing tawag na kamote Amerikano. Hindi ko alam kung anong tawag kasi sa probinsya kasi namin mayroong mga tawag na kamote, may violet na kamote, ganun. Masarap kaya pagkain. Pero kung lagi mo naman kinakain ito, parang nagsasawa ka na, gusto mo naman din kumain ng bigas. Ganun kami doon sa probinsya. Kasi nga sa probinsya, bihira ka lang makakain ka man pagka nakaani na kayo. Pero kung tapos na ang ani, ganyan ang kapagkain mo, kamuti, balanghoy, saging. Dito naman, pang lang naman nila kain to, yung pang diet. Bihira lang din kasi alternate naman kasi ang ginagawa kong pagkain niya. Bukas naman magsalad ako. Tapos pagkatapos naman salad, mag-pancake, ganyan. Hindi. Tapos ulit naman, balik na naman. Minsan nagsicereal siya. Ganon. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, ilagay ko na sa plato. Yan. Mukhang marami pero okay lang kasi ang kamote hindi naman masyado ang kamote. Hindi naman katulad sa rice na carbo. Yan naman okay lang. Carbohydrates kasi ang rice. Ngayong umaga kasi walang pasok kasi nga Chinese New Year, kaya kahit malilit kami paggising kasi nga wala namang pasok. Tapos yung sinalang ko doon sa oven na sausage, naluluto na. Tapos hiwain ko na lang ito para hindi masyadong malaki. Para pag nagsubo siya,
Hindi na siya mahirapan. Yan na po. Naano na po siya, naluluto na po. Tapos ngayon, pagkaluto, isasalang ko naman yung yung juicer na machine. Pero nandyan na yung mga prutas sa loob, nilagay ko kasi hiniwa ko na to kanina. Yan. Ang hirap naman tong minsan kasi hindi siya umikot pag hindi siya masyadong nakakapit dyan sa niya. Kasi pagkatapos kasi ko dyan juice, hinuhugasan ko. Yan, kailangan ko pang hawakan doon sa takip kasi pag hindi mo hawakan, tatanggal yung takip. Ayan. Kaya hinawakan ko muna yung takip. Pagkatapos niyan, tawag nito hihiwain ko na. Kasi na. Hihiwain ko na yung Yan, hihiwain ko na to. Inayos ko muna yung camera. Yan, hiniwa ko na po guys. Yung homemade na sausage. Ito na po yung guys, yung ginawa ko na sa healthy option. Kasi lahat ng pagkatapos kumain ng alaga ko, nakaligo na po ako, maglalaba na naman ako ng damit sa alaga ko. Kasi nga ayaw kong padamihin ang labahin kasi mahirap maglaba. Ito naman kukusutin ko kasi panglakad naman tong damit na ito. Yung pangbahay, isasalang ko po sa washing, okay lang po. Pero yung panglakad niya, yung uniform niya sa school, kailangan kong kukusutin po. Ilang peraso lang ito, 4 na peraso lang po. Okay lang. Yan, kukuha na po ako ng sabon. Yung sabon na ginamit ko pang ayan liquid. Yan ang sabon na ginagamit para sa kanyang damit. Ariel. Kulay pink. Saglit lang to guys kasi 4 na peraso lang ang kukusutan ko. Marami naman siyang damit pero pambahay. Yan washing ko. Pero ito, hindi ko i-washing. Kasi uniform baka masisira. Mahirap talaga ang ganitong trabaho, Lagi ka na lang maglalaba. Naalala ko dati nung pa kami doon sa probinsya, pagkagaling sa school, trabaho, nag-iigib, tapos maghuhugas ng plato, tapos pag Sabado't Linggo, maglalaba kami sa ilog, kami ng kambal ko. Pag kami ang nagkambal, nagkukusot, magkaharap kami sa plangganang malaki, nagagalit siya dahil naanuhan siya ng sabon. Kasi pag nagkusot kasi ako, tumatalsik, tumutunog, ganon. Tapos minsan magsasabi, sige umalis ka na dyan. Tapos yun, dati kasi naglalaba kami sa ilog, maraming mga bata. Binilisan namin yan para makapagligo na kami doon sa kasama nila, magtalon-talon doon sa tubig. Kasi pag Sabado't Linggo, maraming naliligo sa ilog kasi walang ang pasok. Tapos minsan kami, nanguhang kahoy doon sa bukid, magpinsan, magkaibigan, ganun. Ganun kami dati kasi dati hindi pa naman usong cellphone.
Dati talagang mga bata sa 1980s, matitrain ka talaga sa mga magulang mo dahil hindi pwedeng na hindi ka gumalaw. Kasi pag hindi ka gumalaw, nako, yung singit mo, kukurutin ng nanay mo or mama mo, ganon. Pero ngayon, hindi na ganun ang mga bata. Ang umaga pa lang, ang hawak, cellphone na. Pero kami dati, hindi kami ganun. Umaga pa lang, maaga pa lang, nagigising na ang mama kasi papasok. Sasabihin, oh, magsaing na kayo ng maaga kasi may pasok pa kayo. Ganon. Kung walang saingin, wala. Balanghoy. Ganon. Magbalat ka ng balanghoy or kamuti para may pang ano ka, para may masaing ka. Ganon kami dati. Tapos, pag uwi sa school, magmadali ka rin pag uwi. Minsan naglalaro ng jackstone, minsan naglalaro ng Chinese. Ganon kami dati. Tapos pagdating sa bahay, mag-iigib pa. Dati ang iniigiban namin, atabay yun. Ang tawag sa amin atabay, pero sa Tagalog, balon. Yun. Tapos 2 galon ang dadalhin mo. Tapos may banga kami pupunuin yung mga galon kasi nga para kinabukasan may gamitin. Para pagkahapon uli, mag-iigib ka na naman. Ganun kami dati. Tapos minsan mga ngahoy. Ganun lang talaga ang namin dati. Parang masaya dati ang kabataan kaysa ngayon. Ma-enjoy mo, ma-feel mo na malaro mo pa dati. Larong jackstone, Chinese, yung hampang, buwan-buwan. Pagka gabi na may buwan, maglalaro kami dyan sa kalsada, ganun. Parang namimiss mo yung kabataan, no? Kasi sa ngayon, kaysa dati, parang enjoy mo, na-feel mo talaga na nakaranas ka na ganung kabataan mo. Pero ngayon, iba na, cellphone na talaga. Hindi na nila alam kung anong laro dati na larong Pilipino. Kasi dati takyan, Chinese, jackstone, shato, ano pa ba? Habol-habulan, mga ganun, bahay-bahayan. Yan, nakaranas ka ako niyan. Magbahay-bahay kami ng mga pinsan ko, tapos magluto-lutuan din, ganun. Mga ganung bagay. Ang saya-saya na dati. Ang saya-saya ng kabataan dati. Pag naalala mo, parang namimiss mo yung ganung mga na bata ka pa. Kahit man na hindi ka, kahit tawag nito, mapagalitan ka, pero enjoy ka pa rin dahil nakaranas na happy ka na nakapaglaro. Tapos, minsan kasama mo ang mga pinsan mo na manguha ng kangkong, ibibinta mo doon sa kasi sa amin dati, sa baryo namin, may namimili na mga saging, kangkong, kasi dadalhin sa malaki din doon sa pangalan Ubay. Tapos nanangkong kami, nanguha kami ng tangkong isang tali malaki, 10 piso, 10 centavos. Nakaranas kami ganun, 10 centavos, tapos nakarating ng 25 centavo, ganun, minsan 50, ganun. Para lang mangunguha ka, para lang makabaon ka, para may pambili ka ng papel, lapis, ganun. Tapos pag wala akong pambiling lapis, magdala ako sa school ng santol mangga, pabayluan, i-change ko yung santol ng papel. Ganon, para lang makapapil ka. Naranasan ko yung mga ganong bagay na happy ka naman. Tapos minsan, yung mais na sinugba. Ganon, dadalhin mo. Basta parang happy ka dati nung kabataan, naalala mo. Naranasan mong ganon, kahit ganon na wala pa masyado, pero mga bata dati, enjoy naman dati. Happy. Tapos may panahon na mangunguha kami ng bayabas pagkagaling sa school na hindi pa masyado hapon, maaga pa. Mga classmate namin, pupunta kami doon sa bayabasan, mangunguha kami ng bayabas. Tapos lahat kaming mga kaklase pag uwi, kasi baryo sa amin pag uwi mo, ang dami mo nang dalang bayabas
kain, minsan pinamigay din. Lahat naranasan namin, happy kami lahat ng mga bata na mayabas kami kasi dati may lugar na puro bayabas lang. Nandoon ang mga violet na bayabas, ganun. Nakakamiss lang maalala mo yung childhood mo. Tapos, minsan, pagting santol, mangunguha din kami. Basta, lahat halos ng barangay namin, magpipinsan kami mga classmates, ganun. Pagka, tawag nito, timbungan ng mga santol, nangunguha na naman kami ng santol. Tapos, pagtimbungan ng mga, ang tawag na to, star apple, kay Mito, mangunguha na naman kami. Basta mga ganong bagay, masaya na kami. Tapos pag uwi namin, may dala na kami. Tapos mag-igib na kami. Habang nag-iigib ka, naglalakad punta doon, may kainin ka na. Tapos lagyan ng asin, ganon. Bayabas, sausawan ng asin. Tapos, kasi sa probinsya kasi, hindi naman uso doon na may mga minsan pag walang pambili ng merienda, yun na lang ang kinakain mo, merienda. Pupunta ka na lang doon sa puno, makakain ka na, busog ka na, inuman mo ng tubig, okay na. Ganon. Tapos minsan, pag namunga ang mga mangga, kasi sa probinsya mangga namin, yung maliliit lang, hindi katulad dito na may mga bilog, yung tawag nun, pako ba yun? Doon kasi pagka mura pa lang ang mangga, masarap. Tapos, kukuha kami ng tuyo, sili, lagyan na namin, tsaka tuyo na datong puti, tapos suka, paghaluin namin, tapos lagyan namin ng sili. Tapos doon, lahat ng mga bata, alam mo ba, lahat ng mga bata, doon kami sa puno habang isa nangunguha, yung isa naman yung bata nagbabalat. Ganon, yung isa nangunguha doon sa nalaglag, ganon, parang bayanihan para lang makakain. Tapos pagka yung isa naman nagbabalat, tapos pagka na okay na, tapos na nabalatan lahat, yan, nagsasawsaw na kami lahat ng kain-kain ng mga mangga na mura pa. Yung mura tawag sa amin is dabong pa. Yan ang masarap isawsaw sa suka na may tuyo, na may sili. Sarap talaga. Tapos pag nakakain ka na, okay na doon sa puno, uuwi ka na. Pag uwi mo, magsabi na naman na mag-igib na naman tayo. Yun, igib na naman uli. Tapos pag nagsabi maglalaba na naman. Parang enjoy kami dati. Tapos dati kasi may puno ang lola ko na, tawag nito yung kape. Yung kape kasi ng lola ko dati, mayroong mga liliit. Tapos maliit pa kami. Mga bata pa kami kasi dati, may mga kaibigan ka, babae at lalaki. Wala. Sama-sama lang, akyat kami. Tapos pag may bunga, sinisip-sip namin yung hinog. Tapos yung buto, iniipon namin. Tapos pagkatapos ng ipon na yan, hinuhugasan. Pagkatapos ng hinuhugasan, binibilad namin. Ayun. Kasi sabi ng lola namin dati, yun ang gagawin. Pero pag hindi namin ginawa, binalatan na lang namin, hinugasan agad, ganun, ipibilad. Kahit ano lang kami dati, kahit ano lang maisipan. Minsan naman lahat kami magsabi na mangahoy doon sa bukid, mangunguha ng kahoy. Lahat din kaming kasing edad namin magsama-sama doon sa bukid, ganun. Tapos pag uwian na, mga alas 5, alas 6, kanya-kanyang lukdo ng mga kahoy, ganun. Basta ang saya. Tapos minsan naman tuwing Sabado, minsan pag may nagpatanim na palay, magtatanim din kami. Lahat din kaming mga kasing edad para lang talaga may pambaon, may pambili ng lapis, ballpen, papel, kasi nga hirap talaga. Oo nga, mayroon namang kita namin ang mga mama pero kulang pa rin. Yun, pagka nagtanim kami, magkano lang ang sahod dati, pero okay na, sapat. Hindi na naghanap ka ng malaki. Ganun kami dati noong maliit pa kami. Hindi katulad ngayon na ang mga bata hawak lang cellphone. Ang ganda,
harap sa TV. Kami dati, manood ka kasi nung maliit pa kami sa barangay namin, parang bilang lang ang TV dati. Tapos kami, wala kaming kuryente. Nakikinood lang kami doon sa pinsan namin na may TV. Sa bintana pa kami nanood, tapos ang TV na pinapanood namin black pa, hindi pa colored. Tapos minsan, okay sila, papasukin kami. Tapos pagpasok namin, nakaupo lang kami sa simento, nakayapak lang kami doon sa simento. Tapos minsan naman siguro nahasula namin, dyan lang kami sa bintana. Totoo yan, nasa bintana. Tapos ang bintana kasi nila, yung uso nga, ang tawag nun yung parang bildo. Tapos, minsan naman sisilip kami, minsan naman sisiradaan ka ng manood ka ng TV. Pag maganda ang tempo, minsan pag magandang palabas hapon. Kasi minsan, pag gabi kasi may sinubaybayan kami na teleserye. Minsan magsabi yung tiyahin namin, mamaya magdala kayo ng 2 tipak na kahoy para makapanood ka. O di magdala naman kami para makapanood kami doon sa sinubaybayan namin na teleserye. Minsan naman hindi kami makapanood kasi minsan hindi sila nagpa-TV or magpa-TV man sila pero ipapadlock yung pinto at saka yung pintana. Ay di wala kaming magagawa dahil wala nga kaming TV. Mabilang siguro 5 lang na may TV sa amin. Ganon. Tapos hindi pa lahat doon sa amin dati na nakaano ng kuryente. Bilang lang din ang bahay na may kuryente doon sa amin. Ganon dati. Pero okay lang. Hanggang sa nagka-improve na ang probinsya namin. Ngayon marami na may TV. Sa bahay wala nang mga batang nanonood. Pero mayroon pa naman. Pero hindi na totally talaga dati. Kasi dati uso pa ang Betamax. Pag uso ang Betamax, dati uso ang Betamax, yung mama ko tuwing linggo nanonood sa baryo dito, sa baryo ng palabas. Pag linggo kasi double ang palabas. Tapos may bayad na 10 piso yata. Ganon. Ang dami rin nanonood ha. Ganon kami dati. Parang balikan mo yung dati, parang naalala mo, parang maganda pa noon dati, no? Kahit mahirap ang mo dati kaysa ngayon. Ngayon naman mayroon pero mahal na lahat. Ganon talaga. Tapos kasama mo pa ang mga magulang. Ngayon wala na. Kailangan mo nang magkayod. Kailangan mo nang magtrabaho. Nagtrabaho ka pa naman dati pero hindi talaga mas pa dati. Yung maglalaba ka, maglalaro. Tapos pagka malaking full moon, lahat ng mga bata nasa kalsada. Naglalaro ng tubig-tubigan. Ganun kami, naglalaro kami. Kahit ano lang maisipan na maglalaro ka dyan sa labas. Ganon. Tapos dati, pag malapit na ang piyesta, may baile ang tawag nun. May baile, tapos yung mga binata, yung mga dalaga, nakaupo doon sa nagsasayaw. Tapos ang mga lalaki, lalapit sa'yo na isasayaw ka, ganun. Ganun dati. Hindi ko alam sa namin ngayon kung mayroon pang ganun. Pero dati ganun. Pag malapit na ang piyesta, ganyan doon sa barangay namin, may baile-baile ang tawag noon. Tapos pag piyesta, may disco rin. Enjoy lahat ng mga bata, mga teenager. Hindi lang teenager, mga nanay rin nag-enjoy kasi maraming mga umuwi, ganun. Tapos pagkatapos ng piyesta, lahat ng mga umuwi, bumabalik din sa kanya-kanya kung saan sila nagtrabaho. Ganun, kahit saan, Cagayan, ganun, Maynila, Davao, Cebu. Ganon. Parang happy pag May.
uwian na lahat ng mga tao. Ganon sa probinsya. Tapos may panahon din na lahat ng barangay halos linggo, lahat ng mga bata, nandoon na sa ilog naliligo, naglalaba. Yun, pag Sabado at Linggo, busy ang ilog namin, maraming naglalaba. Tapos minsan, mangunguha ng gulay, ganon. Minsan, nangunguha ng suso para may ulam. Tapos, pag nanguha kami ng suso, ang ilagay namin doon, gata at saka malunggay at saka papaya. Ayun, yan ang masarap. Pero, ilalaming muna namin yung suso ng kinukuha namin doon sa bukid. Hindi doon sa ilog na niliguan namin. Kumukuha kami doon ng suso, yung doon sa bukid na walang taong nakatira kasi malinis doon. Hindi pwede dyan sa pinaglabahan namin, pinagliguan kasi hindi naman malinis yun. Marumi naman. Ganon. Tuwing Sabado din, pag halimbawang nanuso kami, lahat din mga teenager. Kasi magsabi manuso tayo, yung isa naman nagsabi, manuso tayo, ugmaan, manuso tayo bukas, ganun. Basta enjoy dati. Ayan, malapit na po ako matapos niyan. Malapit na ako matapos magbanla. Pagkatapos, i-ano ko na lang, ilagay doon sa, para lagyan ko ng downy. Ganon po. Ngayon, pag naglalaba ka, masakit na ang tagiliran mo. Masakit na ang likod mo. Pero dati, hindi mo iniindang ng ganito. Kasi bata pa. Ngayon, wala na. Pero okay lang. Ganon talaga. Kasi ngayon, nakalaba ako dahil walang pasok. Kasi Chinese New Year ngayon. Kaya wala kaming pasok nakapag-washing or nakapaglaba ako ngayon. Tapos sunod nito, Sabado naman or kaya Linggo. Ilang araw din. Last ko na lang tong banlaw. Tapos lalagyan na ng downy. Dati hindi ako naglalaba kasi may labandera. Ngayon, wala na. Ako na lang naglalaba. Kasi parang dati kasi siya ang naglalaba. Minsan nagmaano sa kasama ko, bakit daw ako daw hindi naglalaba, ako naman daw ang yaya. Ako daw ang yaya, bakit hindi naglalaba? Ang yaya daw, siya daw ang maglalaba. Kaya ako na lang naglalaba ngayon para walang gulo. Kasi mahirap na. At saka, konti laman din eh. May washing naman, ang hindi ko lang ini-washing yung yung itong panglakad. Ayun, malapit na matatapos. Ito na guys, nakasalang na po siya. Isasalang na po natin para matatapos na tayo sa paglalaba. Naglalaan dito. Itong nakalagay dito, mamaya isasalang ko doon sa taas. Pagka natapos na doon sa taas, tuyong-tuyo na, tutupiin ko na lang. Tapos yung binanlawan ko, ilalagay ko dyan sa loob. Ilalagay ko dito sa loob. Pagkatapos maglalaba, magbabalot ako ng saging. Gagawin ko ng turon. Yan. Tapos yung saging, hihiwain ko ng 4. Ay, 2 hiwa lang pala. 2 hiwa. Kasi kung buo mo siya ibabalot, malaki, matagal maluto. Kaya, ang gagawin ko, hiwain ko siya. Ayan. Hiwain ko pa. Tapos, pagkatapos ng hiwa, babalutin ko dyan sa pambalot. Lumpia wrapper. Ibabalot ko siya sa lumpia.
para may merienda. Hihiwain ko para may merienda or lulutuin na para may merienda. Kasi kung hindi ko lulutuin ito, baka bukas hinog na para may pang merienda kami. Kasi yung mga kasama ko na nanonood ng TV. Pagkatapos ko maglaba, sabi ko may saging naman, mayroong pambalot, gagawin ko na. Para makapag merienda pagkatapos ko nung balutin, syempre, hinihiwa ko na po yung hinihiwa ko na po yung tawag nito yung lumpia wrapper. Kasi kung hindi ko hiwain, masyadong malaki. Kasi maliit laman din ang saging kasi nga hinihiwa ko. Yan, kumuha ako ng platito, nilagyan ko ng tubig para may pandikit ako dyan. May pandikit ako dito. Ayan, binabalot ko na. Ako lang ang nagbabalot kasi nga nanonood nga yung mga kasama ko. Hindi na ako nagtatawag para ma-enjoy ang pagpanood nila ng teleserye. May sinubaybayan kasi sila kaya ako hindi naman ako. Minsan nanonood ako, minsan hindi. Sabi ko ako na lang kasi bihira naman din ako maganyan din Kasi nga pag araw-araw wala naman ako dito nasa school. Kaya yun. Pero ang tagal naman magbabalot nito kasi nga maliliit. Kasi kung hindi ko hiniwa, ilang peraso lang yan. Kaya ginaganyan ko na, hiniwa ko na ng maliliit. Dati sa probinsya, hindi namin sa probinsya pag may saging kami, ginilalaga. Minsan nilagyan ng asukal pero walang ganito. Ang turon kasi sa amin, wala nang balot-balot, diretso na sa kawali, luto sa lagyang mantika, tapos asukal, yun. Minsan naman sa probinsya, pero minsan lang kami gumawa ng ganun kasi bili ka pa ng asukal, bili ka pa ng mantika. Madali-dali sa amin sa probinsya, laga lang. Ganun doon sa probinsya. Makakain man kami pero bira lang ng turon. Pag nasa school ka, maraming nagtitinda, ganun, turon, kamutikyo, ganun. Tapos may galang-galang, may hot cake. Doon sa school namin sa elementary, maraming nagtitindang ganun. Dati pag may nagtitinda, piso isa, 50, 25, tapos may 10 centavos. Ang 10 centavos dati yung antiapa. Antiapa tawag sa amin yung ang ginawa ay buko. Yung niyog na kinayod tapos pinigaan mo yung doon, yung gata, ilalagay mo sa kaldero. Tapos, ang ilalagay mo na doon, asukal, yung tawag kamay. Kamay sa amin yun yung hindi iba siya sa asukal. Yun ang ilalagay talaga doon para magawa ng mantika. Tapos, pag na brown na, yung parang latik na siya, or parang makaparehas sa kalamay, tatanggalin mo na doon, ilalagay mo doon sa umbak ng saging. Kasi pag ilagay mo sa
pag ilalagay mo sa plato, parang didikit. Mas maganda yung umbak sa saging kasi hindi siya didikit. Tapos pagka nalagay mo na doon sa umbak, lagyan mo siya. Depende sa'yo. Minsan ang mama ko ilagyan sa papel hapon. Yung papel hapon na may color na red, pula ang kulay, tapos hiwain mo na siya ng square. Tapos yun, ibabalot mo doon sa antyapa. Tapos kami dati, pag bumili kami ng ganon, di ba, pula yun. Pagkatapos namin kumain na kami, pagkatapos noon, yung balat yung binalatan doon sa antyapa, yung kulay pula, ilalagay namin sa lips. Kasi pula parang nag-lipstick ka rin. Ganon kami dati sa mga classmate namin. Basta unahin na antyapa, hindi mo itatapon. Para may panglagay ka sa lips mo, parang lipstick. Ay di, namula na ang lips mo, ay di, may lipstick ka na. Libre ka na sa lipstick. Tapos minsan naman, ang ilalagay ng mama ko, yung dahon ng saging, hihiwain niya yung parang maliit lang. Tapos ilagay doon sa gitna yung antyapa. Antyapa tawag sa amin or balikutsa. Yun. Yun, tapos maibenta ko, minsan may tag-10, minsan dati tag-5, ganun. Tapos makagawa ang mama ko ng 30, 40. May pambaon na. Para lang may pambaon sa school. May dala kang piso, masaya ka na dati, nag-aral kami, piso, 50. Yun lang bigay ni mama ko. Minsan, 25. Yung 25, makabili ka na ng ang tawag nito, suman. Tapos, minsan napunta siya na naging 50, naging piso. Ganun. Ganun kami dati nag-aral. May piso ka lang. Baon ko dati, piso lang talaga. Minsan punta ka sa school, wala ka pang baon kasi nga wala nga pambigay ang mama ko. Ala naman pilitin ng mama mo na wala kang pambigay. Wala kang baon, di may eskwela ka na lang. Minsan nag-eskwela ako, ang chinilas butas pa. Ganon. Tapos yung bag ko dati, yung naalala nyo ba yun, yung plastic dati na bag na dito sa Maynila may malaki ganon. Pero sa probinsya may maliit yan. Nilagyan ko ng papel at saka ballpen yan. Tuwang-tuwa na kami pag mayroong kaming ganyan. Pero yung mga kaklase namin may mga magandang bag, kami wala. Hanggang dyan lang. O kaya yung parang butas-bustas na gagawin mo ng tawag nun. Hindi ko maalala ang tawag nung na yun. Yung ibang klase din, pero butas-butas. Yan ang ginawa naming bag. Tapos, minsan naman, si mama magawa ng bag na yung buli. Yan, minsan. Minsan lang, pero karamihan talaga ang bag namin yung plastic na may hawakan. Yan lang, madali-dali sa amin. Kasi nga, wala kaming pambili. Tapos, pag umulan, ang payong namin saging, dahon sa saging o kaya bagjang. Yung bagjang nakita mo yung parang malaking dahon. Yun. Tapos pag umulan yan, pagpasok mo sa school, umulan yan, maraming mga bata na pandong ng dahon sa saging. Tapos pagdating mo dun sa school, ang daming mga dahon ng saging sa labas. Kasi nga, yun lang madili-dali. Siguro mabilang lang ang may mga payong dati. Kasi nga, wala naman kasing pambili. Ang ibili mo ng payong, ibili mo na lang ng bigas. O ibigay na lang sa'yo pambaon. Ganon. Ganon si mama dati. Tapos, minsan nakapaa kami punta sa school kasi nga hindi ka naman makabili-bili agad ng chinilas dahil nga wala ring pera pambili. Magpunta ka sa school na nakapaa. Tapos, mayroon namang chinilas. Tapos, pag umuulan, bitbitin mo na lang yung chinilas mo dahil baka masira.
Kasi pag nasira, wala ka ng tsinilas, makapaa ka na naman, matagal ka naman mabilihan kung kailan makapera ang mama. E di, bitbitin mo na lang. Basta may putik ang madaanan mo, tanggalin mo tsinilas mo, magpaa ka para hindi masisira yung tsinilas. Ganon. Ganon kami dati nag-aaral. Basta sa mga ganong bagay naranasan ko lahat, pero wala akong magagawa kundi kayanin mo. Tapos minsan magdala ka ng yung sinugba na mais, yung baon mo. Minsan balanghoy, kung walang pera, magsabi si mama na, oh yan may bulanghoy dyan, dalhin mo, yun ang kainin mo pag recess. Wala kang magawa. Minsan kamuti, nilaga, dalhin mo para walang may pagkain ka, para lang hindi ka maano dun sa ibang bata nga may pera, may kinakain pag recess. Kamuti na lang at saka minsan balanghoy. Minsan naman si mama magsuman si mama ibinta, minsan hindi ibinta, ganon kami dati. Kasi ang hirap talaga dati ng pera. Maliban lang sa may mga pera, kasi hindi sila naghirap, maganda ang pagkain nila, lagi bigas, pero kami makakain lang kami bigas pag may pagting-ani. Tapos pag walang ani, kamuti, saging, karlan, gabi, ganun, gulay. Nakaranas na kami na walang kanin, gulay lang kinakain namin dati. Tapos minsan parang siguro ang mama ko parang naano na rin sa amin na kinakain na lang namin gulay, saging, ganyan. Minsan si mama, maghahanap si mama ng paraan. Minsan si mama na nag-ano na lang sa mga kapitbahay na Milo, ganun. Tapos pag may bigas ka, palitan mo naman pag may bigas ka. Ganun, parang ang mama ko dati, masakit din sa kanya na kumakain kami ng ganun. Pero wala man siya magagawa, kumakain kami ng balanghoy, kamuti, tapos lugaw. Yung isang salmon, minsan dati isang salmon, kalahati na lang, lugawin na lang. Matulog kahit gabi, maglugaw na lang para lang may laman ang tiyan namin dati. Kasi nga marami din kami. 10 kasi kami. Tapos nung time na yun, si mama lang. Naintindihan ko rin ang mama, minsan umiiyak na lang si mama na ganun. Pero walang magagawa. Naranasan talaga namin ang hirap. Kaya nag-decide na lang ako magtrabaho. Nag-decide ako magtrabaho, pa lang ako, 15 years old. Para lang may makatuwang ang mama ko. Tapos nung nagtrabaho na ako, tuwing sahod ko, ipapadala ko sa mama ko dahil nga walang pambili, hirap pambili ng bigas. Kasi yung sahod ko dati, magkano lang ang sahod ko dati? Nasa 1,000 lang yata. O 2,500, mga ganun. Nung dati, nakalimutan ko na kung magkano. Nasa 1,000 o 1,500. Ganun lang ang sahod ko. Tapos, dati kasi, wala pang GCash. Ipadala mo pa. Doon sa munisipyo nila, kunin nila mama. Ganun. Masaya na sila. Di bali, alam mo ba dati nagtrabaho ako, wala akong mabili para sa sarili ko. Di bali na lang wala ako kasi may pera naman ako matanggap monthly, kaysa samantala sa mama ko wala. Kaya ipadala ko na lang lahat para may pambili sila ng bigas. Kulang pa rin sa kanila yung padala ko kasi hindi naman kalakihan ang sahod ko dati. Ganun. Tapos, yun, may pambili na sila ng bigas, makabili na sila ng isda, hindi, sa probinsya kasi, bihira lang makakain ng baboy.
gulay lang at saka isda. Mayroon mang baboy, minsan nangungutang si mama ng baboy, tapos bayaran ko pag nagpadala, tapos may pambili na sila ng bigas, hindi na sila masyadong kumakain na balanghoy, hindi talaga katulad dati. Tapos minsan tuwing may tawag na naman sa akin ay si mama na magpadala, kaya lagi akong bali sa amo ko dati. Pagsabi ng amo ko na, panay-panay padala ka na, wala ka nang mabili sa sarili mo. Ang sagot ko naman, di bali na lang, may naman ako dito, may pera. Okay lang, basta sila mama hindi mahirapan. Ganun ang katwiran ko. Kasi nga, naranasan kong mahirap sa probinsya. Kumakain laging balanghoy, kamuti, kahit araw-araw kumain ng balanghoy, parang hanggang dito na naman talaga, kain laging balanghoy, wala na bang iba? Kasi nga makakain ka ng bigas pag may ting-ani, tapos pag may pera ka, makabili ka ng bigas. Dati mahirap ka talaga pangbili ng bigas. Ganun, kahit saan naman si mama manghanyo kung asaan makakuha ng bigas. Kaya nga nag-decide ako magtrabaho, kami ng kambal ko. Tapos minsan sabi ng mama ko, sana makabahay tayo. Ayun, makaranas man lang bahay si mama, pero wala. Nakabahay man kami pero hindi kagandahan, parang kubo lang. Wala talaga, hindi talaga nakabahay ng maganda. Ganon. Minsan umiiyak ang mama ko. Pero hindi niya. Pag kumain kami dati maliit balanghoy, parang hindi niya ipakita. Parang naano rin siya na kawawa. Parang naano siya sa amin na kumakain laging balanghoy. Bihira lang kami makakain ng humay. Humay tawag yung bigas. Makakain lang kami umaga at hapon, gabi. Pag bigas, pag ting-ani, yung nag-aani ng palay. Pero kung hindi na nag-aani, wala. Laging balanghoy, kamuti, tapos gulay. Minsan naghapunan kami ng gulay para lang wala ka naman magawa kundi kumain. Kasi kung hindi ka kakain, kundi kumain ka, hapunan namin gulay, langka, haluan ng langka, haluan ng malunggay. Minsan naman ang partner sa malunggay, bulanghoy, ganyan. Ganyan kami dati. Nakaranas kami ng ganun. Buti naman ngayon, hindi na sila nakaranas ng mga anak ko. Pero ako dati, naranasan namin. Tapos minsan, may kamutihan, yung taniman ng kamuti. Ang dami kami magpipinsan, mga barkada. Pupunta kami doon. Nanguha kami ng kamuti kasi minsan pagkatapos ng kaskas nun ng tinatanggal ng mga kamuti. Pag umulan yan, may tumutubo na kamuti. Ayan, kinukuha namin. Di may pang na kami, may pagkain na kami. Ganon kami sa probinsya. Hindi namin naranasan na yung mabungga talaga, wala. Hindi katulad ngayon sa mga bata na cellphone. Kami dati hindi pwede ganun, hindi ka magtulong. Araw ng Sabado, laba. Pagkatapos maglaba, at least nakapaglaba kami, mag-swimming kami doon sa maliligo sa sapa. Pagkatapos naman mangahoy, ang dami namin maglalaba kami sa mga damit namin sa mga kapatid namin, mga pantalon. Kami kasi tagalaba kami sa una sa mga kapatid namin Kaming tagalaba dati. Tapos nung umalis na kami, si mama na ang tagalaba sa kanila.
Kahit malaki na sila, si mama pa rin naglalaba. Kasi kami wala na kami doon. Nagtrabaho na kami dito sa Maynila. Malapit na yan matapos. Ang haba naman tong ano ko. Ganun lang, ganun ang kwento ng buhay namin sa probinsya. Hindi talaga totaling lahat naranasan. Ganun siguro ang buhay, maranasan mo talaga kung ano talaga ang mo, kung saan ka, kaya mo. Kasi kung susuko ka, wala. Tapos, ngayon, yun nga. Tapos, nagkaanak ako, may anak ako 2. Wala na sila mama at papa ko. Ang ginawa ko, pumunta ako dito sa Maynila. Yun nga, dito na ako sa Maynila. Tapos, ang anak ko, dinala ko na lang dito. Dito ni sila nagtapos ng elementary. Nagpunta yung anak ko, yung panganay ko, grade 4. Tapos, yung bunso ko, grade 3. Tapos yun, naranasan ko lahat. Sila lang sa bahay, nangupahan ko dito, sila lang sa bahay ang ginawa ko. Pagka alis ko, nagluluto na ako. Kasi pang umaga na maaga ako nagising, maaga ako nagluluto. Pagkatapos yan, namamalansya na ako ng damit nila para pagising nila, hindi na sila kasi bata pa sila. Sila lang ang basta pagkagising nila, pag alis ko, gigisingin ko na lang sila na alis na ako. Mayroon ng pagkain dyan, mayroon ng niluto, nakahanda na yung damit nyo, nakaplansya na. Maligo na lang sila, kumain na lang sila. Tapos pagdating ko, kalat pa sa bahay kasi nga, bata pa sila. Imbis yung pagtiting mo magpahinga ka, mag-upo-upo ka o kaya maghiga-higa, hindi mo na lang gagawin. Kumilos ka na lang dahil maghuhugas ka, magliligpit ka sa higaan nila. Kasi nga, hindi pa nila alam yun. Hanggang sa natuto rin sila. 5 years ako doon. Sa 5 years na yun yung anak ko. Itong pandemic, nag-stop lang ako doon. Sa trabaho ko, na sila, malaki na sila. Natuto na sila. Basta yun lang ang ginagawa ko. Pag mid-shift naman, maaga din ako magising, magluluto din bago ako umalis. Ganon. Pagdating ko dyan, gabi na. Magsasaing pa. Tapos pag panggabi naman, ganon din. Magluluto din ako bago umalis. Para may pagkain sila. Tapos kinabukasan, kasi alas 6 ako uuwi. Kinabukasan, nandoon na sila sa school kasi paggabi umalis ako, nilulutuan ko na yung mayroon ng pang umaga. Ganon. Tapos, yun. Wala, hindi nila naranasan na may mga tawag-tawag sa school na dumating ako or mga nandoon ako. Wala. Magsabi ang anak ko, wala si mama. Tapos magsabi naman teacher, nasaan mama mo? Nagtrabaho? Wala bang time? Wala po. Ganun. Siya na. Nung malaki-laki na, siya na ang sa card niya. Nakagraduate sila ng elementary. Iyak ako. Kasi hindi ko akalain na kaya ko, diba? Walang nag-alaga sa kanila na nagbabantay. Tapos minsan, magsabi ang advisor nila na papuntahin mong magulang mo dito. Hindi rin ako makapunta kasi inuuna ko yung trabaho ko. Kasi kung pupunta ako, paano na ang sahod ko, diba? Kasi lahat, bahay, tubig, ilaw, binabayaran ko. Kaya magsabi na lang anak ko na hindi makapunta ang mama ko dahil may trabaho. Ganun, kaya naintindihan naman din ng advisor nila tuwing kailangan na ganun. Wala na. Kasi wala naman talaga akong time.
Pag pumunta ako doon, ano pang itulog ko, 'di ba? Kasi kung panggabi, wala talagang time. Kaya yung advisor magsabi na lang, tapos sabihin naman, nasaan ang papa mo? Sasabihin naman ng anak ko, wala po akong papa, mama lang. Ganon. Kaya na siguro ang advisor, naintindihan na lang din ang sinabi ng bata. Kaya tuwing hindi na lang siya nagsasabi. Minsan tatawag sa akin na ganon, pero hindi naman lagi din. Tapos magtatanong siya, ma'am, bakit hindi po kayo nakapunta? Ayun, sasabihin ko na may trabaho po kasi ako, tapos wala pa akong tulog, tapos mag-asikaso pa ako, ganon. Kaya wala na. Naintindihan naman ng advisor nila. Hanggang nag-high school ang anak ko dito. Nakatapos sila ng high school. Nag-moving up. Iba pala ang feeling ng nanay. Pag sa feeling mo naghirap ka, tapos kahit ikaw lang nag-isa nagpapalaki sa anak mo, nag-ayos din mga anak mo, nag-aaral pa, ganun. Parang umiiyak ka na, hindi mo akalain na kaya mo. Iyak talaga ako. Minsan, may time akong umiiyak ako. May time ako na kahit napagod ka, gusto mo nang umiyak, gusto mo nang magpahinga, pero hindi. Dahil nga, sa iniisip mo na pag uma-absent ka, konti lang. Pero sa trabaho ko, naka-perfect kaya ako ng attendance, no late, no absent, 1 year. Kasi, pag naka-perfect ka ng no late, no absent, yung buo mong sahod ibibigay doon. Naka-perfect ako, tapos mayroon din akong certificate na 5 years ako sa trabaho, sa housekeeping. Tapos nung nag-pandemic, wala, nag-close. Tapos ang ginawa ko, nagpunta ako ng agency kasi hindi naman ako pwedeng hindi magtrabaho dahil may anak ako at saka may bayarin sa bahay. Pumasok ako ng agency. Tapos nung nakapasok ako ng agency, ang pinasukan ko ay tawag nito, nagbantay ako ng matanda, nag-caregiver ako dito sa may Tandansora. Tapos ang inalagaan ko, ang tawag nito, may hindi na makabangon, yung may nagatas na siya sa tapos may bed sore siya. Yun, 6 months lang din po ako doon. Pagkatapos ng 6 months, bumalik po ako sa agency. Kasi nawala na po yung binabantayan ko, matanda na kasi. Pero binigyan din po nila ako. Tapos nung umalis na ako, kasi wala na nga si nanay, bumalik ako sa agency. Tapos nung bumalik ako sa agency, naghanap sila para sa aking employer, para may mapasukan ako. Dito na ako nagpunta. Nabantay naman ako ngayon ng 22 years old na siya, pero may siya, ang isip niya parang 10 years old lang. Yun ang ko, inalagaan ko dito. Pero okay naman sila din dito kasi pag nagpunta sa ibang bansa, kasama ako. Napasalamat din ako na napunta ako dito dahil kung hindi ako napunta, hindi ako makaranas mag-abroad, di ba? Sila din nagkuha ng passport ko. Mabait ang amo ko. Nakapunta na ako na pabalik-balik, nakapunta na ako ng Singapore, nakapunta na ako ng Australia, nakapunta na ako ng Thailand, nakapunta na ako ng Hong Kong, nakapunta na ako ng Japan. Yung mga lugar na yan, pabalik-balik na ako.
swerte din ako dahil napunta ako dito. Kasi kung hindi ako nakapunta, hindi ako makaranas ng mag-travel. Next. Yun lang ang malaking advantage dito. Happy ako sa employer ko dahil hindi ko talaga in-expect na akala ko hanggang katulong ka lang talaga, hindi ka makapunta sa ibang bansa, pero binigyan ka rin ng magandang way na makapunta ka. Kahit ganito lang ang trabaho na nagyaya ka lang, nagkatulong ka lang, pero hindi mo akalain na makaranas ka pa rin magpunta ng ibang bansa. Alam mo ba dati sa housekeeping ako, may mga kasamahan ako na dinala sila sa Hong Kong. Parang pag pumunta sila doon sa office, parang nagparinig, punta, parang ang tungtuwa nila na pumunta sa ibang bansa. Excited sila, pupunta doon sa mag-apply ng kuha ng visa, tuwang-tuwa sila. Tapos narinig ko sila, sabi ko sana ano kayang experience na makapunta ng ibang bansa, katulad pala kaya dito sa Pilipinas, parang ganun, iba kaya doon kaysa dito, sabi ko ganun. Pero hindi ko naman talaga in-expect talaga yung pinuntahan nila, napuntahan ko na sa Hong Kong. Tapos sabihin nila sa akin na, Ate Lisa, punta na kami, ganito, maganda doon, maganda. Hindi mo talaga akalain, no, sa kahit ganito lang ang trabaho mo, nakapunta ka pa rin. Yung dating inaano mo lang, yung dating pangarap mo, na natupad ang pangarap mo dito sa pinuntahan ko ngayon na employer. Diba? Swerte din ako kasi kung hindi ko nila kinuha, hindi rin ko rin makapuntahan yung mga ganong lugar. Tapos first time ko pumunta sa Singapore. Kasi unang time na pumuntang Singapore, first time ko rin sumakay ng eroplano. Tapos nung sumakay na ako ng eroplano, sabi ko, paano kaya pag nag-CR? Tapos ngayon, nakita ko na may CR doon, nag-CR ako. Nung nag-CR ako, sabi ko, paano kaya ito isasara? Nasara. Nagsara na. Nung sinara ko, hindi ko naman alam paano ibuksan tong pintuan doon sa eroplano sa CR. Na ganun-ganun ko na, tapos ginaganong ko na, pinukpo ko na, sumigaw na ako, tulong. Wala man, hindi man nila ako narinig kasi nga sarado. Tapos yun pala, pag yan ang isara or i-lock or open, nakita mo pala may ilaw pala doon. Ngayon, siguro yung nasa harapan nakaupo doon sa pintuan na yan, nakita nila kasi papalit-palit yung ilaw, blue and red, ganun. Tapos ngayon, siguro mayroong passenger na nagsabi doon sa stewardess na, ma'am, parang may tao doon. Tapos ngayon, binuksan niya. Nung pagbukas niya, sabi niya sa akin, ma'am, ano nangyari? Sabi ko, sorry ma'am, first time, hindi ko kasi alam kung paano buksan Sabi niya, ganun lang, ganun. Okay. Tapos, ang hirap talaga pag first time, Tapos, nung una ko ding CR, parang ayoko i-plus kasi parang tumutunog ng malakas. Ganun. Akala ko, parang ang tubig gumanon lahat. Natakot ako. Ayun, tapos nung nasa Singapore kami, nung nasa first time ko sa Singapore, sabi ko, parang Pilipinas lang pala din kasi mainit. Pero ang nakakaano lang talaga, maraming building sa kanila, tsaka malinis. Yun. Tapos nung una, nandoon na kami sa airport na kami. Pumunta na kami sa may immigration. Excuse me. Nung napunta kami sa immigration, sabi ng boss ko na, Lisa, alam mo na, pag tanungin ka, anong gagawin mo dito, sabihin mo, vacation. Tapos, how many days, sabi niya ganun. How many days, pag nagtanong daw ang immigration doon, how many days, sabihin mo, 5 days. Tapos, kung saan ka mag-stay na hotel, sabihin mo, ganun. Yun lang ang question noon. Tapos, pagkatapos noon, itam-mark mo yung mo doon, kamay mo, ganon, daming turn mark, tapos picturean, ganon, kasi iba-iba kaming counter, yung tawag nun,
Kasi pila-pila yon. Eh di, tanong natapos na kami doon, eh di last, ganun din. Eh, pagkatapos noon, natapos ko na